Kung sa iba, ang abroad ay isa sa pinakamagandang oportunidad. Pero tila bakit sa ating mga kababayan na nandoon na, isa ito sa pinakamahirap na desisyon. Kapag narinig mo ang salitang abroad, isa lamang ang nasa isip mo. Ito ay ang Saudi Arabia. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Kilala ang bansang ito pagdating sa paghahanap buhay, pagdating sa oportunidad sa labas ng ating bansa. Kung sa iba, ang abroad ay isa sa pinakamagandang oportunidad. Pero tila bakit sa ating mga kababayan na nandoon na, isa ito sa pinakamahirap na desisyon. Narinig mo ang salitang abroad, isa lamang ang nasa isip mo. Ito ay ang Saudi Arabia. Kilala ang bansang ito pagdating sa paghahanap buhay, pagdating sa oportunidad sa labas ng ating bansa. Kalimitan, ito din ang bansa na mas madaling pasukin. Sa anong larangan ng propesyon, gaya na lamang ng mga doctors, nurses, architect, engineers, welders, drivers, cleaners, at kahit pa sa kasambahay ay nandito na rin. Ang maganda pa, walang batayan sa pagdating sa edad at minsan sa kwalifikasyon. May diploma ka man o wala, basta ang mahalaga, kaya mong gampanan ang trabaho. Man lahat, pero sa iilan ng mga kababayan natin na pinalad sa pakikipagsapalaran, dapat matibay at buo ang loob mo. Ayon din sa iba, kapag nandito ka na, lahat ay pantay-pantay. Ang bansang Saudi Arabia ay hindi kalayuan sa ating bansa. May mahigit 10 oras o higit pa ang biyahe. At ito rin ang tinuturing noon na delikadong bansa dahil sa kanilang kultura at tradisyon.
Ngunit kapansin-pansin na ngayon ang pagbabago sa bansang ito. Gaano nga ba kaganda ang oportunidad sa bansang ito para sa ating mga kababayan? Sa kabila ng marami tayong naririnig at napapanood sa mga nangyayari, pero mas halos dumoble pa ang bilang ng ating mga kababayan na nandito. Ayon naman sa iba, ito rin ang pinakamahirap at maling desisyon na maituturing nila. Dahil bukod kasi sa malayo sa pamilya, matinding hirap, sakripisyo at pagtitiis ang maranasan mo dito. Habang binubuo mo ang 2 taong kontrata, sa larangan naman ang iyong lifestyle o pamumuhay mo sa Pilipinas. Nandito ka, hindi mo magagawa ang mga yon. Ang dami ng bago, ang dami mo lang dapat baguhin. Sa tradisyon at kultura natin, hindi nga naman dapat pero dapat mong gawin alang-alang sa ipakapanatag ng buhay mo dito. Paano nga ba mamuhay dito ang ating mga kababayan? Sunod sa kanilang batas at batayan ang unang pangunahing gawain, at pagdating naman sa trabaho, ang pakikisama pa rin ang mahalaga. Sa tibay at buo ng loob, sipag at sakripisyo para sa pamilya, ito ay isang susi para magtagumpay ka. Hindi malingid sa atin na tayo ay mas ma-emotional na tao pagdating sa pamilya. Mahalaga pa rin sa atin ang pamilya at kaibigan. Bit-bit pa rin natin ang tradisyon at kultura. Masayahin tao tayo, madiskarte,
Kapansin-pansin, magkaiba man tayo ng lingwahe, kultura, kinagisnan, lugar, kulay, at tradisyon, basta Pinoy, tayo pa rin ang nagkakaisa. Lalo na kapag papalapit ng Pasko, maraming okasyon tayo ang maisang tabi. Ngunit dahil Pinoy tayo, maparaan tayo. Kakaisa at nagtutulungan gaya na lamang sa ginawa namin ngayon. Ako at si Jose ay isang Pinoy at may magkakaibang pinanggalingan sa Pinas. Pero dito, iisa ang ninais namin. Nagdadamayan sa simpleng kasiyahang paraan. Nagawa pa rin namin pareho sa araw ng day off.